Hindi lahat ng tourist attraction na magaganda ay dapat mong puntahan lalo na't kung mahina ang loob mo. May ilang lugar kasi sa mundo na hindi lang ganda ang ipinagmamalaki, kundi kailangan mo rin ng lakas ng loob dahil ang ibang tourist attraction ay sadyang napakadelikado. Ang iba ay nasa ibabaw mismo ng matataas na bundok at meron pang nasa gilid mismo ng mga bangin o malapit sa malalakas na talon. Sa katunayan, ligtas naman ang marami sa mga ito kapag sinunod mo ang rules at gabay ng mga staff. Pero saan ba ito matatagpuan at gaano kadelikado dito? At yan ang ating aalamin. Number 15. The Glass Platform above the Atlantic, Portugal. Sa isla ng Madeira sa Portugal, may viewing platform na nakatayo sa ibabaw ng isa sa pinakamataas na coastal cliff sa Europe. Ito ang Cabo Hirang Skywalk na nasa humigit kumulang 580 meters above sea level. Hindi ordinaryong viewing deck ang pinupuntahan ng mga turista rito. Transparent glass ang malaking bahagi ng sahig, kaya kapag tumingin ka sa iyong mga paa, diretsong makikita ang Atlantic Ocean at ang maliliit na sakahan sa ibaba ng bangin. Matibay ang salamin at may railing sa paligid ng platform, kaya hindi naman basta mahuhulog ang mga bisita. Ang tunay na challenge ay ang sariling isip mo dahil kahit alam mong may salamin, parang nakatayo ka pa rin sa ibabaw ng walang laman na espasyo. Madaling marating ang Cabo Hirang gamit ang sasakyan, kaya walang mahabang hike bago dumating. Pero maraming bisita ang biglang bumabagal o kumakapit sa railing sa oras na tumungtong na sila sa malinaw na bahagi ng sahig. Dahil sa view ng dagat, mga bangka at maliit na lupang sakahan sa ibaba. Isa ito sa pinakasikat at pinakapinupuntahang lugar sa Portugal. Number 14. The Swing Over the Abyss, Ecuador. Sa bundok malapit sa Baños de Agua Santa, Ecuador, makikita ang Casa del Arbol. Isang maliit na treehouse ito na itinayo malapit sa isang seismic monitoring station. Sa tabi nito ay may swing na nakaharap sa malalim na lambak. Kapag sumakay ka, iindayog ka palabas ng gilid ng bundok habang nakabitin ang iyong mga paa sa ibabaw ng matarik na lugar. Kapag malinaw ang panahon, makikita mo rin sa malayo ang Tungurahua Volcano, isa sa mga aktibong bulkan ng Ecuador. Dahil sa taas, ulap at view, parang lumulutang sa ere ang sinumang nakasakay. Naging sikat ang swing noong kumalat online ng mga larawan ng mga turistang umuugoy sa ibabaw ng bangin. Noon simple lamang ang setup nito, isang kahoy na upuan na nakakabit sa dalawang mahabang lubid at halos walang safety equipment. Dahil dumami ang bumibisita, inayos ang lugar at dinagdagan ng safety measures. May safety belt na ngayon, may mga staff na nagbabantay at mayroon ng iba pang swing, viewing area at attraction sa paligid. Mas ligtas na ito kaysa dati pero hindi nawawala ang kaba. Kapag nasa pinakamalayong bahagi ka ng indayog, puro bundok, ulap at malalim na lambak ang makikita sa ilalim ng iyong mga paa. Number 13. Step into the Void, France. Sa Aiguille du Midi sa French Alps, may transparent na glass box na nakausli mula sa gilid ng isang mataas na mountain station. Ang attraction na ito ay tinatawag na Step into the Void. Nasa taas itong 3,842 meters above sea level. Sa loob ng glass box, malinaw ang sahig at tatlong dingding. Kapag pumasok ka, parang nakatayo ka sa gitna ng hangin habang nasa ilalim mo ang matarik na snowy mountain. Hindi kailangan ng technical climbing upang marating ito. Mula sa bayan ng Chamonix, may cable car na mabilis na umaakyat patungo sa Aiguille du Midi. Pero ang mabilis na pag-akyat ay maaari ring maging problema. Dahil manipis ang hangin sa ganitong taas, may ilang bisitang nakararanas ng pagkahilo, sakit ng ulo, pagduduwal o hirap sa paghinga. Kaya hindi magandang magmadali pagdating sa mountain station. Kailangan munang hayaang masanay ang katawan sa altitude bago umakyat sa mas mataas na viewing area. Bago pumasok sa glass box, pinagsusuot din ang mga bisita ng malalambot na tsinelas upang hindi magasgasa ng salamin. Limitado lamang ang bilang ng taong maaaring pumasok ng sabay-sabay. Sa malinaw na panahon, tanaw mula rito ang mga glacier at matataas na peak ng Alps. Pero maaaring biglang mawala ang buong tanawin kapag dumating ang makapal na ulap, malakas na hangin o snow. Ang salamin mismo ay ginawa upang kayanin ang mabigat na kondisyon. Pero ang pakiramdam na nakatayo ka sa transparent na kahon sa taas na halos 4,000 meters ang siyang nagpapahinto sa maraming bisita bago pa sila tuluyang pumasok. Number 12. The final cable climb of Half Dome, United States. Sa Yosemite National Park sa California, may granite mountain na tila hinati sa gitna. Ito ang Half Dome, isa sa pinakakilalang natural landmark sa United States. Mahaba ang paglalakbay patungo sa summit. Depende sa rutang gagamitin. Maaring umabot sa 14 hanggang 16 miles ang buong pag-akyat kasama na ang pagbalik.
Akyat din ang mga bisita ng halos 5,000 feet mula Yosemite Valley. Dadaan muna sila sa mga waterfall kagubatan, mabatong trail at matarik na hagdan bago marating ang pinakadelikadong bahagi, ang half-dome cables. Sa huling pag-akyat, dalawang makapal na steel cable ang inilagay sa matarik na granite slope. Nakataas ang mga ito gamit ang metal posts habang may mga wooden board na nagsisilbing pahingahan ng paa. Walang ordinaryong hagdan at wala ring tuloy-tuloy na railing. Kailangan mong gamitin ang sariling lakas upang hilahin ang iyong katawan pataas habang pinipigilan ng paa na dumulas sa bato. Kapag tuyo ang granite, mahirap na ang pag-akyat. Kapag basa or may yelo, nagiging napakadulas nito. Ayon sa National Park Service, karamihan sa malalaking aksidenteng naitala sa cable section ay nangyari habang basa or nagyeyelo ang bato. Mapanganib din ang thunderstorm. Nakabukas at mataas ang summit kaya walang ligtas na masisilungan kapag may kidlat. Kailangan ng permit kapag nakataas ang cables. Limitado ang bilang ng pinapapasok upang mabawasan ng siksikan dahil mahirap kumilos kapag sabay-sabay ang mga umaakyat at bumababa. Hindi rin automatikong nangangahulugang ligtas ang pag-akyat dahil may permit ka. Kapag masama ang weather forecast, malinaw ang payo ng park officials. Mas mabuting umatras kaysa ipilit ang summit. Number 11. The Knife Edge Trail of Angels Landing, United States. Sa Zion National Park sa Utah, may trail na umaakyat patungo sa isang makitid na rock formation na napapalibutan ng matataas na canyon. Ang Angel's Landing ay may kabuuang rutang humigit kumulang 5.4 miles balikan. Aakyat ang mga hiker ng halos 1,500 feet bago nila marating ang tuktok. Sa unang bahagi, dadaan sila sa mahaba at paikot na trail na tinatawag na Walters Wiggles. Pagkatapos nito ay mararating ang Scout Lookout kung saan maaring huminto ang mga ayaw nang ituloy ang pinakamapanganib na bahagi. Mula Scout Lookout, magsisimula ang huling half mile na may metal chains. Dadaan ng mga hiker sa makitid na ridge na parang gulugod ng bundok. Sa ilang bahagi, halos 1 metro lang ang lapad ng daan at may malalim na bangin sa magkabilang gilid. Walang harness na ikinakabit sa katawan. Ang chains ay hawakan lamang upang makatulong sa balanse habang umaakyat sa matarik at makinis na bato. Nagiging mas mahirap ito kapag maraming tao. Kailangang maghintayan ng mga umaakyat at bumababa sa makikitid na bahagi. Kapag may isang tao na biglang tumigil dahil sa takot, naantala rin ang lahat ng nasa likod niya. Kailangan na ngayon ng permit para makapasok sa chain section. Sinimulan ang sistemang ito noong 2022 upang mabawasan ang pagsisiksikan at ang panganib sa makitid na trail. Pero malinaw ang babala ng National Park Service. Hindi ginagawang ligtas ng permit ang hike. Karamihan sa mga nakamamatay na aksidente sa Angel's Landing mula noong 1930 ay nangyari sa huling bahaging may chains. Noong April 2026, may isa na namang hiker na namatay matapos mahulog mula sa chain section. Patunay ito na kahit kontrolado na ang bilang ng bisita, tunay pa rin ang panganib kapag nawala ng balanse o nagkamali ng hakbang. Maganda ang tanawin sa summit. Tanaw ang buong Zion Canyon at ang matataas nitong pulang pader. Pero bago mo yun makita, kailangan mo munang tawirin ng makitid na bato habang kadena lamang ang maaari mong hawakan. Number 10. The 516-meter hanging bridge, Portugal. Sa Arouca Geopark ng Northern Portugal, may suspension bridge na nakabitin sa ibabaw ng Paiva Gorge. Ang pangalan nitong 516 Arouca ay galing mismo sa haba nito, 516 meters mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Nasa humigit kumulang 175 meters ang taas nito mula sa Paiva River. Metal grating ang sahig kaya malinaw mong makikita ang tubig, mga puno at matutulis na bato habang tumatawid. Dalawang malalaking steel cable ang pangunahing sumusuporta sa tulay. May matataas ding railing sa magkabilang gilid. Pero dahil napakahaba nito, normal na maramdaman ang bahagyang paggalaw ng sahig kapag may hangin o sabay-sabay na naglalakad ang mga bisita. Hindi ito lugar para sa biglaang pagpunta ng walang plano. Kailangan munang bumili ng ticket online at pumunta sa nakatakdang oras. Guided lamang ang pagtawid kaya may staff na nagbibigay ng instructions at kumukontrol sa dami ng taong nasa bridge. Maari ring ipasara ang attraction kapag hindi ligtas ang panahon. Dahil bukas ang bridge sa hangin at ulan, malaking bagay ang kondisyon ng panahon kahit matibay ang pagkakagawa nito. Hindi mahirap ang paglalakad dahil halos pantay ang sahig. Ang tunay na pagsubok ay ang pagtawid sa mahabang metal pathway habang nakikita mo ang napakalalim na ilog sa pagitan ng iyong mga paa. Number 9. The Cliffside Glass Hotel, Peru. Sa Sacred Valley ng Peru may mga transparent na kwartong nakakabit mismo sa gilid ng isang mataas na bangin.
Ang kakaibang hotel na ito ay ang Sky Lodge Adventure Suites na pinapatakbo ng adventure company na Natura Vive. Nasa humigit kumulang 1,200 feet ang taas ng mga kapsul mula sa lambak. Gawa ang mga ito sa matibay na aluminum at transparent na polycarbonate, kaya halos lahat ng bahagi ng kwarto ay may malinaw na view sa labas. Kahit nakahiga ka sa kama, tanaw mo ang bundok, kalangitan at lupa sa malayong ibaba. Sa gabi naman makikita ang mga bituin habang nakasabit ang kwarto sa gitna ng bangin. Pero hindi ka basta makakarating dito gamit ang elevator o ordinaryong hagdan. Kailangang umakyat ang mga bisita sa Via Ferrata, isang ruta na may bakal na steps, ladder at cable na nakakabit sa bato. May suot silang helmet at full body harness na laging nakakonekta sa safety line. May alternatibong ruta rin na gumagamit ng hiking trail at sunod-sunod na zipline para sa mga ayaw umakyat sa matarik na bakal na hagdan. Sa loob ng bawat capsule ay may kama, dining area, ilaw, ventilation, kurtina para sa privacy at sariling maliit na bathroom. Kasama rin sa experience yung dinner at breakfast na inihahanda ng mga guide. Maayos at ligtas ang pagkakagawa nito para sa adventure tourism. Pero mahirap pa ring makatulog ng normal kapag alam mong ang iyong transparent na kwarto ay nakakabit lamang sa gilid ng isang napakataas na bangin. Number 8. The Pool at the Edge of Victoria Falls, Zambia. Sa tuktok ng Victoria Falls sa Africa, may natural na rock pool na halos nasa mismong gilid ng napakalaking talon. Kilala ito bilang Devil's Pool at matatagpuan sa Zambezi River, malapit sa Livingstone Island sa bahagi ng Zambia. Kapag nakahiga ka sa gilid nito, makikita mo ang tubig na tuloy-tuloy na bumabagsak sa bangin na mahigit 300 feet ang lalim. Malakas din ang ingay ng talon at halos hindi marinig ang normal na usapan kapag malapit ka na sa edge. Walang railing sa lamin o artificial barrier na humaharang sa tubig. Isang natural na pader ng bato lamang sa ilalim ng pool ang pumipigil sa mga naliligo na matangay diretso sa bangin. Pero hindi ito pwedeng puntahan sa lahat ng panahon. Karaniwan lamang itong binubuksan mula kalagitnaan ng August hanggang late December kapag mababa ang tubig sa Zambezi River. Kapag tag-ulan at malakas ang agos, natatakpan ng natural na harang at nagiging sobrang peligroso ang paglangoy. Hindi rin pinapayagang pumunta rito ng walang guide. Maliliit na grupo lamang ang dinadala mula Livingstone Island. Sinusuri muna ng trained guides ang lakas ng agos at kondisyon ng tubig bago nila payagang lumapit ang mga bisita sa gilid. Sila rin ang nagtuturo kung saan dapat lumangoy, saan dapat humawak at hanggang saan lamang maaring lumapit. Kontrolado ang pagbisita at mahigpit ang pagsunod sa safety rules. Pero kapag nasa gilid ka na at nakikita mong bumabagsak ang napakalakas na tubig ilang pulgada lamang mula sa iyong katawan, mahirap pa ring hindi kabahan. Number 7. The Hands-Free Walk Above Toronto, Canada. Sa labas ng CN Tower sa Toronto, Canada, may makitid na platform na paikot sa gusali at walang railing sa gilid. Tinatawag itong edge walk. Matatagpuan ito sa taas na 1,168 feet o katumbas ng 116 floors mula sa lupa. 5 talampakan lamang ang lapad ng platform. Bago lumabas, isinusuot sa bawat participant ang full body harness. Nakakabit ito sa matibay na safety system sa itaas kaya malaya nilang nagagalaw ang kanilang mga kamay habang naglalakad. Kasama rin ang trained guide na nagbibigay ng safety briefing at gumagabay sa grupo. Hindi pinapayagang magdala ng cellphone, susi, barya, salamin o anumang bagay na maaring mahulog. Ang official camera ng guide ang ginagamit sa pagkuha ng litrato at video. Habang nasa platform, hinihikayat ang mga participant na tumayo malapit sa gilid, tumingin diretso sa ibaba at sumandal palabas habang hawak sila ng harness. Tanaw mula roon ng mga gusali, kalsada, sasakyan at Lake Ontario. Pero dahil walang pader sa harap mo, ramdam mo rin ang hangin at ang sobrang taas ng tore. Hindi itinutuloy ang edgewalk kapag may kidlat, mapanganib na hangin o matinding panahon. Regular ding sinusuri ang mga harness at safety equipment. Kaya kahit nakakatakot itong tingnan, mahigpit ang safety system nito. Ang pinakamahirap na bahagi para sa maraming sumasali ay hindi ang paglalakad. Ito ang unang hakbang palabas kapag napagtanto nilang nasa labas na sila ng gusali, mahigit 1,000 feet sa ibabaw ng Toronto. Number 6. Trolltunga, Norway's Rock Above the Clouds. Sa mataas na bundok ng Western Norway, may malaking bato na nakausli sa gilid ng bangin na parang dila. Kaya tinawag itong Trolltunga, na ang ibig sabihin ay dila ng troll. Nasa mahigit 1,100 meters ito above sea level. Mula sa dulo ng bato tanaw ang Ringedalsvatnet Lake at ang malalawak na bundok sa paligid.
Walang railing o safety barrier sa mismong bato. Kaya ang mga turistang gustong magpalitrato sa dulo ay kailangang maingat sa bawat hakbang. Pero bago ka makarating doon, kailangan mo munang paghirapan ng mahabang biyahe. Depende sa parking area na pagmumulan, maaring umabot ang round trip hike sa 20 hanggang 27 kilometers. Karaniwan itong natatapos sa loob ng 7 hanggang 12 hours. Dadaan ang mga hiker sa matarik, mabato at bukas na mountain terrain. Mabilis ding magbago ang panahon. Kahit maaraw sa simula, maaring biglang umulan, lumamig o magkaroon ng makapal na fog. Kaya kailangan ang maayos na hiking shoes, waterproof jacket, mainit na damit, pagkain at sapat na tubig. Mula June hanggang September lamang pinapayagang maglakad ng walang guide ang mga may sapat na karanasan. Sa mas malamig at manibing panahon, kailangan ng guided tour. May mga rescue operation dito taon-taon dahil sa mga turistang nahuhuli sa pag-uwi, napapagod, nasusugatan o hindi handa sa biglang pagbabago ng panahon. Kaya sa Trolltunga hindi lamang ang bangin ang tunay na panganib. Mas malaking pagsubok ang mahabang hike at pabago-bagong panahon bago mo pa marating ang sikat na bato. Number 5, Keragbolten, the boulder above Lysefjord. Sa ibabaw ng Lysefjord sa Norway may malaking batong naipit sa pagitan ng dalawang pader ng bundok. Ito ang Keragbolten. Walang semento, bakal o cable na humahawak dito. Natural itong naipit sa pagitan ng mga bato matapos maiwan ng mga glacier noong sinaunang panahon. Nasa halos 1,000 meters ang taas ng lugar mula sa fjord sa ibaba. Para makapagpalitrato, kailangang humakbang ang turista mula sa matibay na bahagi ng bundok papunta sa bilog at bahagyang makinis na bato. Walang railing, harness o safety line sa mismong Keragbolten. Kaya may mga bisitang tumatayo rito nang nakabuka ang mga braso habang ang iba ay nauupo o gumagapang dahil sa sobrang takot. Marami rin ang nagpapasyang huwag nang tumuntong. Maari pa rin nilang makita ang bato at magandang tanawin mula sa mas ligtas na bahagi ng bundok. Hindi rin madali ang daan papunta rito. Ang hike ay humigit kumulang 11 kilometers balikan at karaniwang inaabot ng 6 hanggang 10 hours. Depende sa panahon at kakayahan ng hiker. May elevation gain din itong humigit kumulang 800 meters. May matatarik na bahagi kung saan kailangang kumapit at humila gamit ang mga nakakabit na steel chain. Kapag basa ang bato, mas madulas at mas mahirap ang pag-akyat at pagbaba. Pagdating sa Keragbolten, isang desisyon na lang ang kailangan mong gawin. Mananatili ka ba sa ligtas na bahagi at kukuha ng litrato mula sa malayo? O hahakbang ka sa batong nakasabit sa ibabaw ng halos 1 kilometer na bangin? Number 4. Caminito del Rey, Spain's Cliffside Walkway. Sa isang makitid na canyon sa Malaga, Spain, may walkway na nakakabit mismo sa matarik na pader ng bundok. Ang Caminito del Rey ay ginawa noong early 1900s para madaanan ng mga manggagawa papunta sa mga hydroelectric facility. Konkrit lamang ang lumang daan, halos 3 feet ang lapad at nakasabit ng mahigit 300 feet sa ibabaw ng ilog. Sa paglipas ng panahon, nasira ang walkway. Nabutas ang concrete, kinalawang ang mga bakal at may mga bahaging tuluyang nahulog sa bangin. Kahit napakadelikado, patuloy itong pinuntahan ng mga climber at thrill seeker. Matapos ang ilang nakamamatay na aksidente, isinara ito ng government noong 2001. Muling binuksan ng Caminito del Rey noong March 2015 matapos itong ganap na ayusin. Pinalitan ang sirang daan ng matibay na wooden boardwalk na may steel support at railing. Kailangan ding magsuot ng helmet ang mga bisita. Ngayon ligtas na itong lakaran kung susundin ng mga patakaran. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ito nakakatakot. Sa ilang bahagi makikita mo sa pagitan ng mga kahoy, ang ilog at malalaking bato sa ibaba. Napakalapit din ng walkway sa pader ng canyon. Habang ang kabilang bahagi ay diretsong bangin. Humigit kumulang 3 kilometers ang mga boardwalk. Pero mas mahaba ang buong ruta kapag isinama ang mga trail papunta at palabas ng canyon. Kaya ang Caminito del Rey ay hindi na ang sirang death trap na naging sikat noon. Pero nananatili itong isa sa pinakamatinding cliff sidewalk sa Europe. Number 3, Tiger's Nest Monastery, Bhutan's Temple in the Sky. Sa gilid ng isang napakataas na bangin sa Paro Valley, Bhutan, may Buddhist monastery na tila nakadikit lamang sa bato. Ito ang Paro Takchang na mas kilala bilang Tiger's Nest Monastery. Ayon sa alamat, dumating dito noong 8th century ang Buddhist teacher na si Guru Rinpoche. Sakay umano sa likod ng isang babaeng tigre. Nagmeditate siya sa isang kuweba sa bangin, kaya naging banal ang lugar para sa mga Buddhist ng Bhutan. Ang monastery na makikita ngayon ay unang itinayo noong 1692 sa paligid ng kuweba. Nasunog ang malaking bahagi nito noong 1998, pero maingat itong itinayo muli.
Nasa humigit kumulang 3,120 meters above sea level. Ang complex at halos 900 meters ang taas mula sa Paro Valley. Walang sasakyang direktang umaabot dito. Kailangang maglakad paakyat sa matarik na trail sa loob ng ilang oras. Dadaan ng mga bisita sa Pine Forest Prayer Flag, Prayer Wheel at isang viewpoint kung saan unang makikita ng buo ang monastery sa kabilang bangin. Sa huling bahagi, bababa ka sa mahabang stone staircase, tatawid malapit sa isang waterfall at muling aakyat papunta sa entrance. Hindi ito kasing delikado ng mga lugar na walang safety barrier. Ang tunay na pagsubok dito ay ang matarik na daan, manipis na hangin, pagod at pabago-bagong mountain weather. Pagdating sa loob, bawal ang basta pagkuha ng litrato sa mga banal na bahagi. Inaasahan ding manamit ng maayos at igalang ang mga monghe at sumasamba. May sustainable development fee din ng karamihan sa international tourist na bumibisita sa Bhutan. Ginagamit ito ng bansa upang makatulong sa pangangalaga ng kultura, kalikasan at tourism infrastructure. Ang Tiger's Nest ay hindi lamang magandang gusaling nasa bangin. Isa itong banal na lugar na kailangan mong paghirapan bago marating. At sa bawat hakbang paakyat, mas mauunawaan mo kung bakit ito naging pinakamahalagang simbolo ng Bhutan. Number 2. The James Bond Bungee Jump, Switzerland. Sa Berchtesgaden Valley sa southern Switzerland, may isang dam na sumikat dahil sa pelikulang GoldenEye. Ang Berchtesgaden Dam ay may taas na 220 meters o humigit kumulang 720 feet. Isa ito sa pinakamataas na commercial bungee jump sa Europe. Sa opening scene ng GoldenEye noong 1995, makikita si James Bond na tumatakbo sa ibabaw ng dam bago tumalon ng una ang ulo. Hindi si Pierce Brosnan ang aktuwal na tumalon. Ginawa ang mapanganib na stunt ng British stuntman na si Wayne Michaels sa tunay na Berchtesgaden Dam. Dahil sa eksenang yon, naging sikat sa buong mundo ang lugar. Pagkatapos lumabas ang pelikula, nagsimula roon ang regular na commercial bungee operation. Bago tumalon, tinitimbang at sinusuri muna ang participant. Nilalagyan siya ng matibay na harness at ikinakabit sa bungee cord ng trained jump master. Pagdating sa platform, makikita sa ibaba ang napakalaking kurbadong pader ng dam. Pagkatapos ng countdown, kailangan mong ihagis ang sarili mo pasulong at hayaang hilahin ka ng gravity. Ilang segundo kang babagsak bago humatak ang elastic cord at iangat kang muli. Mahigpit ang safety procedure nito. Pero walang training ang makapag-aalis sa takot kapag nakatayo ka na sa gilid ng isang 220 meter na dam at hinihintay ang utos na tumalon. Number 1. The Plank Walk on Mount Hua, China. Sa Shanxi Province ng China matatagpuan ang Mount Hua, isa sa 5 sacred mountains ng bansa. Sa South Peak nito ay may makitid na daang nakakabit sa gilid ng matarik na bangin. Kilala ito bilang Changkong Plank Road o mas simpleng Mount Hua Plank Walk. Nasa mahigit 2,100 meters above sea level ang South Peak. Para marating ang Plank Walk, maaring sumakay muna ng cable car at magpatuloy sa paglalakad o akyatin ng mahahaba at matatarik na hagdan ng bundok. Ayon sa kasaysayan ng lugar, ginawa ang unang cliff path noong 13th century ng mga Taoist na naghahanap ng tahimik at liblib na lugar para sa pagninilay. Ang dadaanan ngayon ay binubuo ng makikitid na wooden plank, iron foothold at ilang bahagi ng batong tinabas mismo sa bangin. May mga seksyong halos kasinlapad lamang ng isang paa. Bago makapasok, kailangang magsuot ang bisita ng safety harness. Ikakabit ito sa steel cable habang kumakapit naman ang mga kamay sa chain na nasa pader. Kahit may safety equipment, nakakakaba pa rin ng bawat hakbang. Sa isang gilid ay matigas na granite wall. Sa kabila naman ay bukas na bangin na walang railing o malapad na platform. Minsan ay kailangan ding makipagsalubong o maghintay dahil masikip ang daan. Hindi rin ito bahagi ng regular na ruta na kailangang tawirin upang matapos ang pag-akyat. Isa itong optional attraction, kaya maaring hindi na ito subukan ng mga natatakot sa taas. Pero para sa mga tumutuloy, ito ang tunay na pagsubok. Kailangan mong magtiwala sa harness, kumapit ng mahigpit sa chain at huwag magpadala sa takot habang naglalakad sa manipis na kahoy sa gilid ng isang sacred mountain. Hindi ito ang pinakamataas o pinakamodernong attraction sa listahan. Pero sa lahat ng lugar na ating nakita, ang Mount Hua Plank Walk ang maaring pinakamahirap titigan ng hindi ka napapaisip. Kaya mo bang gawin ang unang hakbang?